So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Nieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about three tests of true faith, and our concept is all about believable possession of faith. So, ang tunay na pananampalataya ay may ebidensya sa buhay ng mananampalataya. So, ayon sa pananaw ng Baptistic sa bautismo, tanging yaong may makatwirang patunay ng kanilang pananampalataya kay Kristo ang dapat mabautismuhan. Ang pananampalataya ay higit pa sa pagkakilala. Ito'y isang buhay na nagpapakita ng pagsunod, pagmamahal at bunga ng Espiritu. So our Bible reading is all about 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Subukan ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo alam na si Kristo Jesus ay nasa inyo, maliban na lang kung kayo'y bagsak sa pagsubok? So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, ang verse na ito ay isang hamon ni Pablo sa mga mananampalataya na suriin ang kanilang sarili kung tunay silang na nasa pananampalataya. So, pinapaalala ng talatang ito na ang pananampalataya kay Kristo ay dapat na mayroong makikitang patunay, isang buhay na nagpapakita ng pagsunod, pagmamahal at espiritual na bunga. So, ang pagsusuri sa sarili ay mahalaga upang matiyak na si Kristo ay tunay na nasa atin. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is a new Lord, obedience to Christ. So, ang tunay na nananampalataya ay nagpapakita ng pagsunod kay Kristo bilang Panginoon. So, ang buhay ng mananampalataya ay dapat na umiikot sa kanyang kalooban sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang mga utos. Makikita ito sa John chapter 14 verse 15. So, ang pagsunod ay hindi optional. Ito ay ebidensya ng tunay na pananampalataya. Second is a new heart, loving God and loving people. So, ang pagbabago ng puso ay tanda ng tunay na pananampalataya. Ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa ay nagsisilbing patunay ng pagbabago loob. Makikita ito sa 1 John chapter 4 verse 7 and 8. Kung tunay tayong nagmamahal sa Diyos, ipapakita natin ito sa ating pagmamalasakit sa iba. So, last teaching is a new outcome, fruit of the Spirit. So, ang buhay na puno ng Espiritu ay nagbubunga ng mga espiritual na katangian tulad ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, at pagtitiis. Makikita ito sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. So, ang mga bunga ng Espiritu ay nagpapakita ng tunay na pagbabago sa loob ng isang Kristyano. So, ngayon dadako tayo sa ating application. So, yung first application is examine yourself whether you are truly in the faith. So, tanungin ang sarili. Ang buhay ko ba ay nagpapakita ng patunay ng pananampalataya kay Kristo? Sikapin natin na magkaroon tayo ng personal na pagsusuri sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng Biblia. Second is seek a new heart and a new desire. So, dapat nating hilingin sa Diyos ang pagbabagong loob ng puso na magdadala sa iyo sa mas malalim na pag-ibig sa Kanya at sa kapwa. So, ang bagong puso ay nagbibigay ng bagong pagnanasa na sumusunod at maglilingkod. Last application is produce the fruit of the Spirit by walking with Him. So, dapat tayo mamuhay sa patnubay ng Espiritu Santo araw-araw. Ang pagsunod sa Kanya ay magre-resulta sa bunga ng Espiritu na makikita ng iba sa iyong buhay. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about, do you pass the 3 tests of salvific faith? What's make you say so? So, para sa akin, ang pagsagot sa tanong na ito ay nangangailangan ng malalim na pagsusuri sa sarili. So, ang una kasing tanong ay, si Kristo ba ang Panginoon ng ating buhay? Kung ang ating buhay ay nagpapakita ng pagsunod sa kanyang mga utos, tayo ay nagpapakita ng ebidensya ng pananampalataya. Pangalawa, meron ba tayong bagong puso na nagmamahal sa Diyos at sa iba? Kasi ang pagmamahal sa Diyos ay makikita sa ating dedikasyon sa Kanya at ang pagmamahal sa kapwa ay makikita sa ating malasakit at kabutihan. Siyempre, panghuli, nakikita ba sa ating buhay ang bunga ng Espiritu? Kung ang ating buhay ay may bunga tulad ng pag-ibig, kagalakan at kapayapaan, malinaw na ikaw o tayo ay namumuhay kasama ang Espiritu Santo. So, ang pagsubok na ito ay hindi para hatulan ng sarili, kundi para makita ang mga lugar na dapat pang pagbutihin sa ating pananampalataya. So, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, is maaari tayo magpatuloy sa paglalakbay ng pananampalataya tungo sa pagiging higit na kawangis ni Kristo.
So ngayon, let's pray po. Lord God, salamat sa iyong biyaya na nagdadala ng tunay na pananampalataya sa aming mga puso. Siyasatin mo ako na at ipakita ang mga lugar kung saan kailangan kong lumago sa pagsunod, pagmamahal at bunga ng Espiritu. Turuan mo akong mamuhay ng may bagong puso, bagong Panginoon at bagong layunin sa ilalim ng iyong patnubay. Lord God, naway maging totoo ang aking pananampalataya sa salita at sa gawa. Sa pangalan ni Jesus, Amen.